Praise the Lord. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon ng palakpak na matagumpay, mga kapatid? Palakpak na pinagpala at of course, palakpak ng mga biniyayaan ng Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you look great and wonderful today. Sige po, sabi mo, you look great and wonderful today. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Bakit ang mga anak ng Diyos ay araw-araw po yan nakakaranas ng mga biyaya at pagpapala sa ating mga buhay. Brethren, before we listen the Word of God, kinagawian natin, kinasanayan at kinaugalian ang magdeklara ng mabubuting bagay because whatever we declare, yan po ang nagmamanifest sa ating mga buhay. With faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. Sige tayo lahat. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga kapatid, sabi ng Bible, life and death is in the power of our tongue. Kaya yung mga sinasabi natin, sinasalita natin, dinideklara natin, nagmamanifest po yan sa ating mga buhay. Kaya kita niyo po ang tao. Araw-araw po kami big problema. Lawit me, itutok na ang problema sa buhay nila. Tama? Because what they declare, yun po ang nagmamanifest. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, nang makita ng Diyos ang mundo na madilim, walang forma, walang ayos, hindi sinabi ng Lord, ang dilim naman. Ang kanyang sinabi ay kung ano ang gusto niyang mangyari doon sa sitwasyon na nakita niya. Anong sinabi ng Diyos? Let there be light. And there was light. Kaya pag wala kang pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng rental, huwag mo sabihin na walang pambayad. Sabi mo, thank God, you are my provider. Amen? Hallelujah. So, ideklara mo yung gusto mong mangyari doon sa sitwasyon mo. Kasi sabi po, mga kapatid ng pag-aaral, you can change what you see by what you say. Mababago mo yung nakikita mo sa pamamagitan ng sinasabi mo. Kaya pag halimbawa ang anak mo naman pasaway, matigas ang ulo, ang sasabi mo, ang bait-bait ng anak ko, masunurin yung aking apo. Bakit? Because what you declare, yun ang nagmamanifest. Kaya pag ang anak mo sila sa ang tigas ng ulo mo, kita mo lalong tumitigas araw-araw. Because it manifests. Sabi mo sa sarili mo, I am blessed today. Praise God. Amen? O isa pa, sabi mo, I am favored today. Hallelujah. Alam niyo po ba, pag sinasabing pabor, hindi mo ini-expect, hindi mo inaasahan, kusang dumarating. Amen. Hallelujah. Sa Santaya po, Brethren in Christ, ang ating pong series about the attributes of God. And we're done already, the book 1 and book 2. And we're here in book 3, Brethren in Christ, which entitled, Who He Is Within Us. Tandaan po ninyo, nananahan ang Diyos sa mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya sa puso. Sabi mo, sa puso. Nananahan ang Espiritu ng Ama sa ating puso, nananahan ang Espiritu ni Kristo sa ating puso, nananahan ang Holy Spirit sa ating puso. Kaya, ano po ba ang Diyos sa ating mga puso? Who He is within us. Sabi po ng Psalms, Brethren in Christ, 57:1, Be merciful and gracious to me, O God. Be merciful and gracious to me, for my soul takes refuge and finds shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past.
Kaya ganun po ang Diyos, hanggang lumipas ang unos, bagyo, problema ng ating buhay, He will be our shelter, sabi po ng ating pag-aaral. Okay, ating pong mga kapatid, i-review yung ating mga tinalakay na part 1, tinalakay po natin siyang Diyos ng katiyakan. He is the God of assurance in Proverbs 3:26. And part 2, siyang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee. And part 3, siyang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. And praise God, hallelujah. Today, part 4, tama po ba? Last Sunday, siya ang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina. I think ito po ay ngayon, mga kapatid. Hallelujah. So, sa 2 Thessalonians 2:16. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, kasiglahan. Alam niyo po, maganda sa isang Kristiyano ang maging masigla. Kasi pagka masigla ka, ganado ka, excited ka, kapag ka ikaw ay may masigla, masaya ka. Tama, mga kapatid? Praise God. Kaya kailangan natin maging masigla. Tingnan mo ang katabi mo kung masigla yan. Kasi kapag walang kasiglahan, naandyan yung panlulupaypay, naandyan ang panghihina, naandyan ang panglalamya, mga kapatid. Of course, we need ng tinatawag nating stamina. Hallelujah. Kasiglahan sa Panginoon. Let us read sa 2 Thessalonians 2:16. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo rin, ang Diyos na ating Ama, sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan. Yung kaaliwan dyan ay, sa English kasi mga kapatid ay, mamaya titignan natin, at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Now, may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and gave us everlasting consolation and encouragement and well-founded hope through His grace and merited favor. Sinasabi ni Pablo, ngayon ang ating Panginoong Jesucristo at Diyos ng ating Ama, of course, ay siyang umibig sa amin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan. Yung kaaliwan dyan can be translated ng kasiglahan at in English nga, consolation. Kaya dito sa kabila ng mga pagsubok na naranasan ni Pablo, sa kabila ng mga pag-uusig na naranasan ni Pablo, sa kabila ng problema na naranasan ni Pablo, ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kasiglahan. Amen? Gusto niyo ba maging masigla sa Panginoon? Kasi kapag hindi ka masigla, tinatamad ka. Tinatamad ka kumain, tinatamad ka bumangon, tinatamad ka maligo, lahat. Hindi ka, puro katamaran ang nararanasan mo pagka ikaw ay hindi masigla. Tama? Kapag ka masigla ka naman, mga kapatid, nararanasan mo yung sipag, parang gusto mong gumawa because masigla tayo. Kaya sabi ng Bible, again, He gave us everlasting consolation. Tingnan po natin the heart of God's attribute. PGH, Philippine General Hospital, passion is our consolation in Christ. Kapag ka nakakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos, ikaw ay masigla. Tama? Diba? Sa mga binata at dalaga, kapag ka ikaw ay may kasintahan at naramdam mong love ka, diba lagi kang ang sigla-sigla mo, lagi kang nakangiti, lagi kang ganado, lagi kang excited. Pero yun po kasi experience mo yung love. Tama? It affects sa buhay po natin. Kaya yung passion, pag naranasan mo rin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, magpapasigla sa iyo yan na maglingkod sa Kanya. And of course, grace is our consolation in Christ. Para po tayo maging masigla, let us understand the grace of the Lord. Pag sinasabing grasya, ito po ay hindi mo kailangang pagpaguran, pagtrabahuan, pag-ipunan, pagpunyagian. It's a free gift
of God. Kaya kapag di ba, binibigyan ka ng regalo, di ba excited ka rin? Mayroon bang binigyan ng regalo? Ang ganda-ganda ng regalo, the best ang regalo. Tapos na tinanggap niya ang lungkot niya. Ay, binigyan mo ako ng gift. So, of course, masaya ka. Tama? Masigla ka. And of course, hope is our consolation in Christ. Yung pag-asa na buhay mo sa Panginoon, may mga inaasahan ka, ni-expect ka na mangyayari sa atin. Tingnan po natin sa Acts 13. Saan ba tayo kumukuha ng kasiglahan? Sabi ng Acts 13:15, at pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, o palitan natin ng Biblia, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, ay mga salita kayo. Maganda sa English, after the reading of the law and the prophets, the leaders of the worship of the synagogue sent to them saying, brethren, if you have any word of exhortation or consolation or encouragement for the people, say it. Kaya sabi niya doon sa mga mangangarap, kung meron kayong mga ipapangarap na magbibigay sa atin ng sigla, amen? Sabi niya, sabihin ninyo, tanongin mo nga ang katabi mo, what word can make you happy? Sige, kausapin mo naman, hindi mo naman na huwag mong isnabi, sabi mo, what word can make you happy? Praise God. Ano ba nagpapasaya sa'yo na pag naririnig mo, parang kinikilig ka to the bone? Praise the Lord. Sa mga magkasintahan, di ba? Di ba pag sinasabi, love you. Kilig to the bone, parang another extra mile na naman. Tapos pag naririnig mo pa yung mga katawagan, babe, ay, di ba parang nakaka-excite, mahal. Alam niyo po mga kapatid, maraming pwedeng magtawagan. May nagtatawag ng sweet, may nagtatawag ng honey, may nagtatawag ng sugar. Kaya kapag ka mga tawagan ganyan, alam niyo po ba, nagkaka-diabetes ang relasyon? Hallelujah. Kasi ulitin ko, sweet, matamis yan. Honey, matamis din yan. Sugar, matamis din yan. So kaya, ang relasyon, nagkaka-diabetes. Ngayon pa man mga kapatid, tandaan po natin, there is a word that can make us parang excited. Napapa-excited ka. Tanungin mo nga ulit sa katabi mo, excited ka ba ngayon? So, ang sabi ng Bible, isa po na nagpapasigla sa atin, salita po ng Diyos, amen? Ang isa po nagbibigay sa atin ng stamina is the word of the Lord. Sabi po ng Job 16:5, ngunit aking palalakasin kayo ng aking bibig at ang pag-aliw ng aking mga labi ay magpapalikat ng iyong hirap. Sabi niya, but I would strengthen and encourage you with the words of my mouth, and the consolation of my lips would soothe your suffering. Tama? Sino sa inyo nakaranas na ng mabigat na problema at mayroong nagtatapik sa balikat mo at sasabihin mo, agyumi yan at sukuking gulod mo. Suportahan na ka. Inakalakwan. So, yung mga ganyan, yung mga words of encouragement, napakahalaga yan. Sige, i-comfort mo yung katabi mo, sabi mo, kaya mo yan. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga torpe, lagi mong sasabihin, agyumi yan. Agyumi yan. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko tuloy, I was there in San Fernando last night. Birthday kasi ni Pastor Jerome. At doon habang kami nagsiselebrate, may mukmuk doon na young people. And I noticed that broken-hearted siya kasi gusto niya yung worship leader. Maganda kasi ang worship leader eh. Parang si artistahin eh. Maganda pa ang boses, sino pang hindi ma-inlove. Kaya kay Marino, maraming na-inlove niya. Magaling mag-drum yan. Talagang grabe. Talagang napapaibig yung mga babae. Kanina ilang beses siya nag-stop. Hallelujah. May sarili siyang
mando, maestro. Hallelujah. So mga kapatid, broken hearted. Ngayon, lugmok na lugmok siya. Sabi ko sa kanya, bro, huwag mo kasi minsan itahasin natin yung ating itsura minsan. Ihanap natin sa, sakto din lang itsura. Huwag kayong, ang itsura mo, marami kang pinagdaanan, tapos mag-aaspal ka ng sobrang ganda. Naku, mababastid ka lang. Yung medyo sakto lang. Tama? Kasi minsan ang iba, talagang sakto lang yung kagwapuhan, naghahanap sila mukhang artista. Basta rin ka talaga, mga kapatid. Gusto mo masaktan? Praise God. Hallelujah. Hanap pa lang ng sakto. Kita mo si Mary Jane at saka si Makmak. Sakto lang. Praise the Lord. Hindi naman naghanap si Makmak ng kasing ganda ni Rosana Roses. Hallelujah. Pero wag kasi Virgin, hindi pa yan wala pa yung pinagdaanan sa buhay, kamukha yan ni Rosana Roses. Si Makmak din, kamukha din niya ni mga kapatid, ni Robin Padilla. Kapag nakaganyan yan, talaga. Praise God. Para masaya tayo. Kasi kailangan, malungkot kasi kayo kailangan maging masigla tayo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi po, yung mga sinasalita natin, nakakapagbigay yan ng sigla. Kaya nga sabi ko sa inyo, halimbawa, ang kapatid mo, 10 years na nawala, hindi yung pag nakita mo, sasabihin mo, buti, buhay ka pa. Huwag po yung ganun, it cannot encourage them. Minsan ang iba pa, sasabihin, anong masamang hangin ang nagtulak sa'yo, ba't nandito ka? Yung mga ganung pagbati, it doesn't help. Maganda yung praise God. Nakita kita kapatid, masaya kami. O di nakakapagpasigla, tama? Praise God. Pwede ba natin palampakan ang Diyos? So church awards na magbibigay ng kasiglahan sa ating katabi. Amen? Amen? Praise God. Attribute number 1. The strength of stamina. Ano po ba talaga yung lakas ng kasiglahan? Bakit napakahalaga ang sigla? Sabi po dito ni Pablo sa 2 Corinthians 1:4 na siyang umaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Sabi niya, who comforts, consoles, and encourages us in every trouble, calamity, and affliction, so that we may also be able to comfort, console, and encourage those who are in any kind of trouble or distress with the comfort or consolation and encouragement with which we ourselves are comforted, consoled, and encouraged by God. Kaya mga kapatid, sa amin ng Bible, ang mga born again, binigyan ng Diyos ng kasiglahan. Bakit? Anong purpose? Para tayo din ay makapagpasigla sa iba. Because yung ginawa ng Diyos sa iyo, gagawin din mo sa iyong kapwa. Ang hirap malagalog. What God has done for you, yun din ang gagawin mo. Kung ikaw ay pinasigla ng Diyos, pasiglahin mo ang iyong kapatid. Amen? Sabi ko nga, yung mga nanay, madali lang yan pasiglahin. Di na niyang metong libo. Kahit para kanyang problema, hindi yan. Kaya, alam niyo na, sabi ko nga, ang nakapagpapalungkot sa tao, pera. Pag walang pera, malungkot ang tao. Tingnan mo nga ang katabi mo, mahalata mo niya sa mukha kung may pera. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nakita mo na ba yung mukha ng kapatid mo? Sa palagay mo, may pera o wala? Praise the Lord. Hallelujah. Kasi, talagang minsan, wag ko ang tao, pag binigyan mo ng binigyan mo ng pera, masaya. Kaya pag ananay nyo, kaaga-aga, malungkot, praise God, balo yun na.
bigyan nyo agad ng pera. Sabi mo, ma, napag-uusapan naman yan. Hallelujah. Amen? Ang problema lang, kung ikaw din na nagkukonsol, wala ka rin pera. Magdamayan na lang kayo. Praise God. Hallelujah. Sasabihin mo, makikiramay na lang ako. Amen? Hallelujah. Kaya mahalaga ho na tayo ay nagpapasiglahan sa bawat isa. 2 Corinthians 1:5, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. For just as Christ's own sufferings fall to our, for to our lot as they overflow upon His disciples, and we share and experience them abundantly, so through Christ's comfort, consolation, and encouragement is also shared and experienced abundantly by us. Kaya kailangan, mga kapatid, ay tayo muna ang maging masigla. Sabi mo nga sa katabi mo, bawal ang hindi maging masigla. Alam niyo po, yung mga nanay, kahit may problema yan, dapat hindi yan nagpapahalata sa anak na may problema. Tama? Praise God. Nalala ko isang nanay, di ba? Tatay niya masyado sadista. Kaya frustrated boxer. Hallelujah. Laging binubuksing yung kanyang asawa. Minsan kaaga-aga lang, binuksing agad. Nagka-black eye agad kaaga-aga. At ginagawa ng kanyang nanay, bumili siya ng malaking, ano ba yun? Sunglass. Malaki, Sister Joy. Ganyan. Mayroon palang ganyang kalaban na sunglass. Hallelujah. At alam niyo po, kaaga-aga sa loob ng bahay, naka-sunglass. Praise God. Sabi naman ng mga anak niya, ma, ang ganda mo ngayon. Wa anak, maganda talaga ako. Bakit? Kasi minsan ng mga nanay, kahit may nararamdaman yan, hindi yan nagpapaalata sa mga anak. Tama po ba? Pwede ba natin palampakan ng Diyos, mga kapatid? So, may the stamina or kasiglahan ay mag-multiply sa ating mga buhay kasi tayo, maging ang mga pastor, walang karapatan ang pastor ma-discourage, manghina. Bakit? Kasi we are the encourager ng mga tao sa church. Pangalawa po, attribute number 2, the sharing of stamina. Sabi po ng 2 Corinthians 1:6, datapwa, maging kami man ay mapigati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. O maging kami man ay maaliw, ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayong ding pagbabata na amin naman binabata. Sabi niya, but if we are troubled, afflicted, and distressed, it is for your comfort, consolation, and encouragement, and for your salvation. And if we are comforted, consoled, and encouraged, it is for your comfort, consolation, and encouragement, which works in you. When you patiently endure the same evils, misfortunes, and calamities that we also suffer and undergo. So dito mga kapatid, makikita po ninyo na mahalaga ho, tayo ay nagbabahagi ng kasiglahan. At dagdag pa po sa 2 Corinthians 1:7, at ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay. Yamang nalalaman na kung paano kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. And our hope for you, our joyful and confident expectation of good for you is ever unwavering, assured and unshaken. For we know that just as you share and partners in our suffering and calamities, you also share and partners in our comfort, consolation, and encouragement. Mahalaga ko, nagsishare tayo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, share. Kasi minsan, pagka may problema tayo, nagsishare tayo. Hallelujah. Sasabihin mo sa kaibigan mo, friend, broken-hearted kung yan. O mag-share ka. Kapag may problema ka, mag-share ka. Praise God. Pagka ikaw naman ay pinagpala,
mag-share ka rin. Amen? Para wala akong kausap. Hallelujah. Kung paano ka nag-share ng problema, ganun ka rin mag-share ng pagpapala. Amen? Hallelujah. So sharing, napakahalaga. Kaya nga sabi nila Pablo, kung nakibahagi kayo sa mga sakit, gayon din kayo makakabahagi sa kalakasan na galing sa ating Panginoon. Last, brethren in Christ, attribute number 3, the source of stamina. Alam niyo po, ang pinaghuhugutan natin talaga ng lakas ay ang Diyos. Sabi po ng 2 Corinthians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of sympathy, pity, and mercy, and the God who is the source of every comfort, consolation, and encouragement. Kaya ang source, Panginoon. Amen. Amen? May naalala akong isang student. Sabi niya, Pastor, alam mo, gusto ko mag-aral. Kako bakit? Kasi meron pa akong magandang inspirasyon. I like the word inspiration. Kaya nagpupurso mag-aaral kasi may inspiration. Then I asked him kung sino ang kanyang inspiration. Sabi niya, alam niyo, Pastor, yung inspiration ko, yung crush ko eh. Kasi kapag hindi ko nga siya nakikita sa school, ini-stalk ko siya sa FB para masilayan ko lang. Pag nakikita ko siya, Pastor, she makes my day complete. Wow, talaga. Sabi ko, siya pa nagpapakumpleto ng iyong araw. Pag hindi mo nakikita, kulang-kulang ka. Sabi ko, praise God. Siya daw nagpapakumpleto ng kanyang araw. Then time goes by. Tumagal ang panahon. Hallelujah. Nag-break. Nag-call off. Wala na siyang inspirasyon. Sabi niya, ayaw ko na mag-aaral, Pastor. Kasi So sabi ko sa kanya, yan ang problema. Kapag tao, ang ginawa nating inspirasyon, mabibigo tayo. Pero kapag ang Diyos, ang ating ginawang inspirasyon, kailanman, hindi ka mabibigo. Amen? Are you following what I am saying? May mga tao, halimbawa mga anak naman, inspirasyon nila bakit nagsisingap mag-aaral kasi ang magulang nila gusto nila iahon sa hirap. Parents, ang kanilang inspirasyon. Pero wag ka, mga kapatid. High school, yapa mo. Ibugtod na yan. Praise God. High school pa lang, nabuntis na. Wala na ang inspirasyon. Praise God. Hallelujah. Kasi biruin mo, may project, alas 12 ng hating gabi. Ganon katindi, ganon ka sila mag-aral. Pero mga kapatid, again, magulang man, minamahal mo man ang maging inspirasyon mo, mga kapatid, depende, mabigo ka. Pero if the Lord is our inspiration, then, hindi tayo mabibigo sa akin. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya, sa Kanya tayo humugot ng lakas. Praise the Lord para tayo ay makapagpatuloy sa buhay. Ito po ang sabi pa ni Pablo, mga kapatid. Sabi niya sa 2 Corinthians 7:13. Sabi niya po, hallelujah, kaya't kami, pawang nangaaliw at sa aming pag-aliw ay pagkuspangang nagagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito Tolins, sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. Therefore, we are relieved and comforted and encouraged at the result. And in addition to our own personal consolation, we were especially delighted at the joy of Titus, because you have all set his mind at rest, soothing and refreshing his spirit. Ang daming sinabi sa English, mga kapatid. Pero ang sinasabi lang ni Pablo, hallelujah, naibsan yung mga naranasan nila, mga kapatid, bilang resulta dahil sa kanilang personal na pagpapasigla.
tingin kayo sa akin. May I borrow your attention? Kapag kayo ay drained at may problema, you are the one responsible na pasiglahin ang sarili mo. Huwag ka na maghintay ng iba na magpapasigla sa'yo. Praise God, kasi may mga tao na hindi ka pasisiglahin. May even David, nung makikipagtigma sila, ang dami ng kanilang mga kalaban and he was so discouraged. At ang sabi ng Bible, David encouraged himself. Pinalakas ni David ang kanyang sarili. Kaya mga kapatid, ulitin ko, kapag nakakaranas kayo, ito lang po ang dapat ninyong gawin, mga kapatid. All you need to do is to make yourself strong in the Lord. Pwede ba? Mga kapatid, talapakan natin siya. Hallelujah. Again, salamat kung mayroon tayong kapatiran kay Lord na mag-strengthen sa atin. Mayroon tayong mga kaibigan na mag-strengthen sa atin. Mayroon tayong mga loved ones na mag-strengthen sa atin. Salamat, pero the one who is responsible to strengthen yourself is you. Sabi mo, ikaw. Kaya kapag ka nalulungkot ka, wala kang sigla, tumangling-tambling ka, mga kapatid, praise the Lord. Mag-akumaan sa bahay. Hallelujah. Ako, ang ginagawa ko nga lagi, di ba kwento ko sa inyo, pag ako ay maraming mga problema na I don't know what to do, pag patong-patong ang problema, hindi ko na alam ang gagawin. Instead na mamroblema, I think over and over again. Ang gagawin ko niya, manunod na lang po ng Tom and Jerry. Hallelujah. Walang katapusan na habulan. Praise the Lord. Pagka nagsawa na po kay Tom and Jerry, pupunta naman ako kay Mr. B. Hallelujah. Hallelujah. Pagka napunod niyo si Mr. B, kaya lahat halos ng palabas ni Mr. B, mayroon po ako. Praise God. Amen. Pag nagsawa ko kay Mr. B, pupunta ako sa Just for Laughs. O, di ba? Mag-isa ko sa bahay, tawa ko ng tawa. Then after that, o di, wala na ako masyadong nararanasan na mabigat na problema. Are you in church? So sabi mo nga, pasiglahin mo ang sarili mo. Amen? Naalala ko yung kapitbahay namin, mag-isa din lang. Maraming mga nag-iisa sa amin eh. Hallelujah. Kaaga-aga, nagsusumba siya mag-isa sa harap ng salamin. Bisin gawin mo yan. Pag marami kang problema na pag nakapasok na si Jomi, nakapasok na mga anak mo, ika naman diliking baliyo. Pagtugtog ka, magsumba-sumba ka kin. Hallelujah. Praise the Lord. O di ba, pagkatapos sila masigla ka. Amen? Parang hindi kayo masaya talaga. Sabi ko, palakasin nyo ang inyong sarili. Amen? Make isang bagay. Kaya nga sabi ko sa pamilya na maraming mga pinagdadaanan, punta lang po kayo sa mga peryahan, sakay kayo ng Ferris wheel para makasigaw-sigaw ka. Makakasigaw-sigaw ka doon. Mga kapatid, para ikaw ay marilig sa mga nararanasan natin. Tama? Kaya pag kayo may problema, kita niyo po yung mga nasa SM, hindi naman lahat may pera yung mga yan. Nagpapalamig lang ang mga yan. Bakit? Mainit sa kanila eh. Mainit ang sitwasyon, mainit ang mga ulo, mainit ang paligid, mainit lahat. What they did, nagpupunta ng SM. Nagpapalamig. Kaya, huwag kayong magugulat kung makikita mo si Michelle, nasa SM, makikita mo si Joy, nasa SM. Alam ko na mga ito, praise the Lord, nagpapalamig. Hallelujah. Amen. There's nothing wrong na pumunta tayo ng SM. Just mga kapatid. Amen? Mayroon ako nakausap eh. Sabi niya, alam mo pastor, araw-araw kami nasa SM. Kako ba? Mapera ka? Hindi pastor. Kasi alam mo pag SM, magsha-shopping ka. Tama? Tapos mamangan ka. Siyempre, kailangan pera. Sabi niyo, hindi pastor. Anong ginagawa niyo sa SM? Maglalakad-lakad kami. Pag napagod kami, bibili kami ng isang French fries. Yung French fries na 1 hour namin kakainin. O magkano lang ang French fries? Hallelujah. Pwede pala yun. Tapos ang iba nga, ang ginagawa nila para lang makakain sila sa mga SM, nagdadala ng kalderong kanin. Mag-order sila sa sa McDonald's. Tapos pag naka-order na sila ng kaunti,
unti-unti nilang lalabas yung kaldero doon ng kanin. O praise God, saan kayo kumain? Sa SM kami kumain, praise the Lord, hallelujah. Pwede pala yun. Huwag nyo ipahalata, mga kapatid, hallelujah. Unti-unti nyo ilabas. Kaya minsan, kain tayo mission sa SM. Di ba, after nagaway, kumakain tayo, kain tayo sa SM. Pagluto tayo ng malaking kaldero, hallelujah, ilalagay natin sa maleta. Tama kumakain tayo, unti-unti natin sasantukin. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, tandaan po natin, ito ang panahon na sa dami-dami ng dinadaanan ng tao, halos hindi na tayo makagulapan. And again, the responsible to make yourself happy is you. Ikaw. Kaya nga sabi pa nga mga kapatid, kung ano yung ano mo ngayon, it's your choice. Tama? Pwede naman may problema ka, you choose to be happy. Kaya may mga problema, tawa ng tawa. Praise God. Eh, ikaw naman, kahit may pera ka, if you choose to be sad, magiging sad ka. So, ibig sabihin, happiness is a choice. Pasabihin mo sa katabi mo, remember, happiness is a choice. Tandaan po natin, it's a choice. Hallelujah. Pwede ka naman may problema ka, piliin mo maging masaya pa rin. Tama? Hallelujah. Kasi may mga tao, may problema na pipiliin pang maging malungkot. At hindi lang maging malungkot, iya pamamangan. Pag hindi ka kumain, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, magpapagamot ka, ma-hospital ka, naglang problema yan. Kaya ako mga kapatid, ang ginagawa ko, pag may problema ko, dinadaan ko sa kanin. Amen? Kaya pagka nakita mong katabi mo na nananaba, sabihin mo sa katabi mo, sasabihin mo, mukhang mabigat-bigat ang problema mo, kapatid. Praise the Lord. Amen. Ako, kita nyo, nananaba. Kaya, praise the Lord. Yung mga namamayan dito, walang masyadong problema yan. Praise God. Hindi sila masyadong kumakain. Hallelujah. Pero yung mga tumataba, si Marino, wala masyadong problema yan. Praise God. Pero si Bachin, sa tingin ko, meron eh. Hallelujah. Sabi ko, mukhang may problema si Bachin eh. Praise God. Kaya kita nyo sila mag-asawa, si Mary Jane ang marami-raming problema kaysa kay Makmak. Praise God. Si Makmak hindi na nalabae. Are you here, church? Kaya daan nyo lang sa kain. Kain lang kayo ng kain. Ang hirap, may problema ka na hindi ka makakain. Kaya ikain mo lang yan. Sabi mo sa katabi mo, ikain mo lang. Hallelujah. Amen? And isama rin natin, 3 S po ang ating tinalakay. The strength of stamina, the sharing of stamina, and the source of stamina. Last verse, Hebrews 6:13, upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan o magsinungaling, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas at na sumakadlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. This was so that by two unchangeable things, His promise and His oath, in which it is impossible for God to ever to prove false or deceive us, we who have fled to Him for refuge might have mighty indwelling strength and strong encouragement to grasp and hold fast the hope appointed for us and set before us. Ang sinasabi lang po ng talata, mga kapatid, dalawang bagay ang hindi magagawa ng Diyos. Ano po daw ang hindi magawa ng Diyos? Ang hindi ang magsinungaling at magbulaan sa kanyang sarili. Hindi kayang gawin ng Diyos na pagsinungalingan ka. Hindi kaya ng Diyos na magbulaan siya sa kanyang sarili because He is a true God. Pag sinabi ng Diyos na i-bless ka, i-bless ka. Pag sinabi ng Diyos na bibiyayaan ka because He is ever true to Himself. At sabi ng Bible, yung pag-asa na yan ay ating dapat pinanghahawakan. Kaya yung pag-asa, mga kapatid, huwag mong bibitawan. Si pag-asa, huwag mong bibitawan kasi mayroon tayong mighty indwelling strength. Mga kapatid, kapag
tayo ay naka-hold fast sa pag-asa na inilaan sa atin ng Diyos. Actually, sa Hebrew, mga kapatid, si Jesus Christ was likened to an anchor. Sino ba nakakalam ng anchor? Or sa Tagalog, angkla. Kapag ka may barko, may angkla lahat ng barko. Yung angkla yung parang T na bakal na hinuhulog yan. Kapag ka titigil ang barko or may dinadaan ng barko na unos. Tulad sa amin, from Leyte hanggang Manila, nagbabarko po kami. Ang barko po ay maglalayag yan ng 24 hours. Umaabot minsan ng 36 hours kapag kami medyo naantala. Ang ganyan barko na ay malaki kasi nagkukuntin po yan ng less than 1,000 na tao. Sobrang dami, may mga bagahe pa yan. Hallelujah. So ang gagawin po niya, halimbawa po, kasi sa dagat, kapag ka nasa gitna ka ng dagat, wala ka na makikita ng isla, wala ka na makikita ang bundok, dagat lahat. Kaya akala mo, hindi mo alam kung nasaan ka. At ito na po, pag inabutan po yan ng bagyo sa gitna ng karagatan, hahanap po ang barko ng malalapitan na bundok at para sabihin natin, hindi masyadong mapayo ng unos at bagyo, ihuhulog yung angkla, yung dalawang angkla. Para anuman ang malakas na alon, ang barko hindi po siya maaalon. Ganun po, si Jesus Christ, inilatulad siya ng angkla sa buhay natin. At angkla, yun po yung pag-asa natin. Sabi ko, ang angkla, ibinababayan sa panahon na mayroong unos at bagyo. Kaya tayo, pag may problema tayo sa Jesus ang ating pag-asa, tandaan po ninyo, ang angkla, pag naibabayan, naihulog yan, habang nahihila yan ng barko, lalong kumakapit yan sa mga bato, lalong tumatatag yan. Kaya ikaw, habang nakakaranas ka ng pagsubok at problema, isa lang masasahan mo, si Lord bilang ating angkla at pag-asa sa buhay, lalong kakapit sa bawat isa sa atin. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? At ang sabi po dito mga kapatid, sama natin trinotro, indwelling strength comes from hoping in God. An indwelling strength comes from uniting in God. Huwag kang bibitaw kay Lord. And of course, indwelling strength comes from believing in God. Kapit ka lang sa Diyos, umasa ka lang sa Diyos, then you will have that indwelling strength sa buhay natin. Amen? Kaya naman ang pag-asa, anumang pagsubok nating nararanasan, we don't have to worry dahil alam natin na ang Diyos ang ating kasama, mga kapatid. Kaya, ulitin ko, hindi ko nakatanong, one way or another, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Pero yan lagi ang tatandaan mo. Ang Lord, laging nandyan para tayo bigyan ng kasiglahan to go on and to move on, brethren in Christ. Amen? Sige po, tayo lahat, mga kapatid. Tawagan po natin yung mga musicians. Awitin po natin ang Ikaw Lang Ang Pag-asa ko. Alam niyo po, mga kapatid, talagang this song ay nangungusap ito sa bawat isa sa atin dahil God is really good sa ating mga buhay. Amen?